Yan si Ogie. Kaya gusto niyang maghiwalay ang Kim po kasi may gusto yan kay Paolo. Hoy, yun lang yun eh. Tapos dinadawit pa si Jay. May echo na yan eh. Hindi siya nahiya sa partner ni Jay na gusto nitong si Ogie. Eh maghiwalay din itong si Jay at Echo para ipilit at isiksik si Jay kay Paolo. Ano? No, kay nararamdaman ni Echo. Panigurado may giggle din tong dalawa sa kanya kung totoo to. So, hindi naman kasi tama na gawin iyon. Konting respeto, di ba? Eh, mag-asawa naman na ang dalawa. Ano ba, okay? Ayan. Nasaan bang utak mo, banda? Ikaw yata ang may gusto dyan. Sa alaga mong si Jay, may asawa ka, di ba? Ipilit mo yung alaga mo kay Paolo. Ayaw niya nga mag-jump sa alaga mo. Kasi kung walang gusto si Paolo, hindi niya tatanggapin ang linlang. Kasi may project din sila ni Chi that time eh. Maybe na siya bumalik kay Chi. Bakit din na siya bumalik kay Chi? Hindi pwedeng diktahan ng isang tao kung sino ang gusto niya. Diktahan mo, pamilya mo. Si Paolo yung talaga sa hindi mo madidiktahan kung na dapat ito, dapat siya, dapat ganyan. Kasi si Pao, malinaw sa kanya kung sino ang gusto niya, kung sino ang ayaw po niya. Mahirapan talagang makumbinse si Paolo Avellino. Good luck talaga kung makukumbinsi po nila. Hindi lang sila mahihirapan. Talagang hindi nila makukumbinse si Pao. Di ba nagustuhin yung isang tao? So may sariling ideal woman si Paolo Avellino. At nakikita po niya yun kay Kim. Di naman natin dinadown ang iba. Pero si Kim kasi yung bagay kay Paolo. Kumbaga, nakikita niya na siya na. Kasi maraming katangian si Kim na gusto po ni Paolo Avellino. Eh nakikita niyo naman, lagi yung may panakaw tingin si Pao. And yung mata niya halos hindi na po maalis kay Kimi. Halos matunaw kapag titigan po niya si Kim Chu. 'Di ba? Sa kanilang edad na yan, parang papilab pa ang nararamdaman nga po na chemistry ng mga fans sa kanilang dalawa kung paano nila tingnan at titikan ang isa't isa. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment ni Norma Dayag. Sabi niya, I don't believe, Gandara, good AM. Me, Gandara, I don't believe in that predictions. It just fallacies that it might happen or not. It might happen or not. The best resort to combat these fallacies are prayers. Very powerful weapon to combat with these predictions of Rudy Baldwin. Only God knows what lies ahead of us, and He is our Alpha and Omega. God bless us all. Wow, ayan. Huwag kayong mag-alala, marami po tayong hindi naniniwala sa kanyang mga predictions na yan. Diba? Tungkol po kay Kim Chu, lalo na yung tungkol sa pagkakasakit ni Kimi. Kasi napaka-healthy po ni Kim Chu. And marami pong taong hindi siya pinapabayaan. Mahal sa buhay, na lagi pong nandiyan tuwing meron pong problema si Kim. 'Di ba? Mayroon pong liwanag at lagi pong dumadamay sa kanya. Kaya naman hindi po talaga mangyayari yung predictions na yun kay Kim Chu. Samantala, narito naman yung another hula kay Kimi and sa kanilang dalawa ni Pao, hinulaan ng kilalang psychic na si ang kapalaran ng Kim Pao. Ang taong ito ng Fire Horse. Hindi raw magkakatuluyan sina Kim Chu and Paolo Avellino dahil nakatakda sila sa non-showbiz partner. Sa hula pa niya, pinag-iingat din niya si Kim dahil nakikita raw niya ang future na possible itong magkasakit dahil sa stress na iniinda. Grabe, daming taong nakapaligid po kay Kimi and kaya nga po nagbabalance na rin po siya ngayon.
vacations and all. So, payo pa niya sa Chinita Princess na mag-let go na lang ito, tanggapin kung ano man ang sitwasyong kinakaharap nito sa kasalukuyan. So, ano bang ibig sabihin dito? Palayain na lang po at patawarin na lang basta-basta yung ginawa ni Ate Lakam po sa kanya. Eh, syempre, di ba hindi niya naman mararamdaman ang nararamdaman ni Kim? Parang ganun kasi yung gustong sabihin dito. Isa na rin daw mabuting gawin nito ay ang magpatawad, otherwise possible raw bumigay ang katawan nito at masadlak sa wheelchair o malumpo dahil sa karamdaman. Grabe. Kinokonek lang po talaga ito doon sa naging issue ni Kim sa kanya pong kapatid. For sure yan po yung naging context niyan. Kaya ito yung ginawa niyang hula. Pero, tungkol naman dito sa pinaghihiwalay na ang Kim Pao. Grabe, nagulat din po ang manager niyang Kim Pao na grabe kasi yung hula. Bukod sa magkakasakit, sa iba daw nakatadhana ang Kim Pao. Isa sa kanila ay sa non-showbiz, di ba? Grabe. So, ultimo manager talagang nagulat dito at hindi makapaniwala. Kasi kilala po nila ang Kim Pao at saka sila'y nakakakita sa tunay na kilos at galaw nila Kim and Paolo kung sino ba talaga sila at ano ba talaga sila. And si Paolo Avellino rin naman talagang handa pong ilaban si Kim Chiu kahit ano pong mangyari. Tunayan yan, di ba? Talagang siya na po ang gumagalaw at nagpapakita ng kanilang relasyon. Nalala niyo yung live niya sa nila ni Kim Chiu sa Discord. Si Pao pa yung nagsabi na magla-live at mauulit pa rin yung kanilang live. And sabi pa niya, next time sa TikTok naman daw. Sa TikTok naman daw ni Kim. So siya na yung nagbibigay po ng assurance talaga sa mga fans. Kaya imposible talaga na etong mga hula na to, kina Kim and Paolo. Pero syempre sabayan pa rin po natin ng dasal, hindi ba? Napaka-consistent ni Pao sa Kim Pao and lalong higit kay Kim Chiu. Kaya ayan, huwag po nating pansinin kaya ultimo manager nagugulat. Dahil sa mga kumakalat na haka-haka kungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, malinaw na malaking epekto ito hindi lang sa fans, kundi pati mismo kay Paolo. Kaya naman nang magpakita si Paolo, natural lang na umasa at muling nabuhayan ng loob ang mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters. Sa ganitong sitwasyon, ang paglabas o pagpaparamdam ni Paolo ay parang isang tahimik pero malakas na mensahe. Hindi man siya diretsahang nagsalita o naglabas ng pahayag, sapat na iyon para iparamdam na hindi siya nagpapadala sa tsismis at nananatiling kalmado sa gitna ng ingay. Para sa mga fans, ang simpleng kilos na ito ay nagiging senyales na maayos ang lahat o kaya'y walang katotohanan ang sobrang pinaluubong balita. Makikita rin dito kung gaano kalakas ang koneksyon ni Kim at Paolo sa kanilang supporters. Isang galaw lang, isang pagpapakita lang, sapat na para magbigay ng pag-asa at patahimikin ang kaba ng fans. Ipinapakita rin ito na si Paolo ay may respeto at malasakit sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Alam niyang may epekto ang pananahimik at mas lalo na ang pagpaparamdam. Sa kabilang banda, magandang paalala rin ito sa lahat na hindi lahat ng haka-haka ay dapat paniwalaan agad. Madalas, ang mga artista ay mas pinipiling ipakita sa gawa kaysa sa salita ang kanilang sagot. At sa kaso ni Paolo, ang kanyang paglabas ay parang nagsasabing, relax lang, huwag tayong magpadala sa tsismis. Sa huli, ang nangyari ay nagpatibay palalo sa tiwala ng fans. Imbes na masira ng haka-haka ang suporta, mas lalo pa itong naging dahilan para magbuglod ang Kim Pao fans. Umaasa, nagdarasal, at patuloy na naniniwala. Kung may aral man dito, iyon ay ang katahimikan at tamang timing ng pagpaparamdam ay minsan mas malakas pa kaysa sa anumang mahabang paliwanag.
Para sa akin, ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng haka-haka at kung gaano rin kalaki ang papel ng tiwala ng fans kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa dami ng tsismis at espekulasyon na kumakalat, natural lang na mabahala ang mga taga-suporta. Kaya nang magpakita si Paolo, kahit walang direktang paliwanag, naging malaking ginhawa ito sa fans. Ibig sabihin, minsan hindi na kailangan ng mahabang statement. Ang simpleng presensya ay sapat na para iparamdam na maayos ang sitwasyon at hindi dapat palakihin ang mga haka-haka. Maganda rin itong paalala na hindi lahat ng nakikita o nababasa online ay may katotohanan. Madalas, mas pinipili ng mga artista na manatiling tahimik at protektahan ang kanilang personal na buhay. Sa ginawa ni Paolo, makikita ang pagiging kalmado, respeto sa sarili at malasakit sa fans dahil alam niyang ang kanyang pagpaparamdam ay may bigat. Sa kabuuan, positibo ang dating ng balitang ito. Nagbigay ito ng pag-asa at kapanatagan sa fans at halip na masira ang tiwala, mas lalo pa itong tumibay. Para sa Kim Pao supporters, isa itong patunay na mas mahalaga ang kilos at consistency kaysa sa chismis at na minsan ang tahimik na pagpapakita ay sapat na para patuloy na maniwala. Sa gitna ng sunod-sunod na haka-haka at chismis na kumakalat kina Kim Chiu at Paolo Avellino, hindi maiiwasan na maapektuhan ang emosyon ng mga fans. Kapag mahal mo ang isang artista o love team, natural lang na mag-alala. Lalo na kung ang balita ay puno ng duda, intriga at minsan ay pinapalaki pa ng social media. Kaya naman nang magpakita si Paolo, kahit walang direktang paliwanag, ito ay naging malaking bagay para sa fans. Ibig sabihin, minsan hindi na kailangan ng mahabang statement. Ang simpleng presensya ay sapat na para iparamdam na maayos ang sitwasyon at hindi dapat palakihin ang mga haka-haka. Maganda rin itong paalala na hindi lahat ng nakikita o nababasa online ay may katotohanan. Madalas, mas pinipili ng mga artista na manatiling tahimik at protektahan ang kanilang personal na buhay. Sa ginawa ni Paolo, makikita ang pagiging kalmado, respeto sa sarili at malasakit sa fans dahil alam niyang ang kanyang pagpaparamdam ay may bigat. Sa kabuuan, positibo ang dating ng balitang ito. Nagbigay ito ng pag-asa at kapanatagan sa fans at halip na masira ang tiwala, mas lalo pa itong tumibay. Para sa Kim Pao supporters, isa itong patunay na mas mahalaga ang kilos at consistency kaysa sa chismis at na minsan ang tahimik na pagpapakita ay sapat na para patuloy na maniwala. May ilang mahahalagang punto pa na pwedeng idagdag sa balitang ito na mas lalong nagbibigay lalim sa sitwasyon ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Una, makikita rito na sanay na si Paolo sa paghawak ng intriga. Hindi ito ang unang pagkakataon na nadawit siya sa haka-haka, kaya malinaw na alam na niya kung paano protektahan ang sarili at ang mga taong malapit sa kanya. Halip na sagutin isa-isa ang mga chismis, pinili niya ang mas mahinahong paraan, isang kilos na nagpapakita ng emosyonal na maturity at professionalismo. Ikalawa, mahalagang banggitin na ganitong klase ng balita ay sumasalamin sa kultura ng fandom. Ipinapakita ito kung gaano ka-invested ang mga fans, hindi lang sa proyekto o love team, kundi sa kapakanan mismo ng mga artista. Positibo ito sa isang banda dahil puno ng suporta. Pero paalala rin na dapat ay may limitasyon at respeto sa personal na espasyo ni Kim at Paolo. Ikatlo, ang reaksyon ng fans matapos magpakita si Paolo ay nagpapakita na mas hinahanap na ngayon ng publiko ang authenticity kaysa sa scripted na pahayag. Mas naniniwala sila sa natural na kilos kaysa sa mga press release. Ito ay senyales na nagmamature na rin ang audience, mas mapanuri, mas mapagpasensya, at mas handang umintindi. Dagdag pa rito, ang balitang ito ay posibleng magkaroon ng positibong epekto sa imahe ng Kim Pao. Sa halip na masira, mas nagmumukha silang grounded at totoong tao, may sariling paraan ng pagharap sa presyon at intriga.
Sa iba, ito ay nagiging dahilan para mas lalo silang humama, hindi lang bilang artista, kundi bilang individual. Sa kabuuan, ang maidadagdag sa balitang ito ay ang mensahe na hindi lahat ng sagot ay kailangang ipagsigaw. Minsan ang katahimikan, tamang timing at simpleng pagpaparamdam ay sapat na para ipakita na kontrolado nila ang sitwasyon. At para sa mga fans, ito ay paalala na ang tunay na suporta ay hindi lang sa kilig, kundi sa pag-unawa, paghihintay at pagtitiwala.